Good morning. Sa'yo, Diyos, salamat. Walang hanggang pasasalamat. Salamat sa'yo, aming Ama. Sa'yo, Diyos, salamat. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kakape. Siksika o apo, itibilag mi, panagkaawan, kinakapsut mi, panagkapakawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, ipanagbiag mi, tiyaya at ti Diyos, intay rambaka, grasya na pagraramanan, tayo sutibiyag, bigat ken naman, Diyos
pagkamangan. Good morning kay Ate Luz Biminda Ascension Gonzales. Good morning kay Nanang. Intay piruke anyaman arigat intay parmeken when nga agpaiso di Diyos tulaen kireken namnama pinto agleme iyayat ti Diyos intay lang baka rasya na Pagraramanan. Good morning Karuba. Good morning Barangay Cavite. Good morning Lawag City. Good morning Locos Norte. Good morning Pilipinas. And of course, good morning world. Magandang umaga sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. And good morning to my family, of course. Good morning to my wife, Marisa Rosa Asuncion. And to our mother na nandyan po sa LCGH with Ate Minda and Ate Lydia. Good morning po sa inyo lahat dyan. And yes, good morning sa lahat po ng mga kamag-anak po natin, mga kapatid. Magandang umaga. And good morning also to our Pastor Redentor Asuncion, and of course to the BBBC family. Good morning also to our punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso, and of course sa ating pong kapitan na papunta po, palipad po ng Hawaii bukas, Kapitan Jerry Corpus Alonso, and of course to the family. Another chapter of your life. May the Lord God continue to bless you and direct you. Strengthen, of course, give us good health. Magandang umaga din po sa lahat po ng mga constituents po natin dito sa Barangay 43 Cavite, sa lahat po ng mga kasama po natin here and abroad, yung pag-oras tayo amin Karuba and Kabarangay. Today is Saturday here in the Philippines, the 24th day of May 2025. May 24, 2025, mga kakape. And today will be the kick-off of the Palarom Pambansa Ilocos Norte ang ganap, brothers and sisters. Mamaya pong hapon ang parada. Napaka-traffic po ng Lawag City ngayong umagang ito, kung araw na to. Amen. Ayan po ang awiting Siksika o Apo. Ayan po mga kape. Ahalin po sa atin ng Pinoy Power Radio, Pinoy Power Media, Radio Hawaii. At dyan po ay ang sa panguna po ni Ma'am Amy. At siya po ay ang may-ari ng radio station na yan. Thank you so much sa Sister Ate Mercy Semanero Galapon. Good morning dyan sa San Mateo Rizal. Good morning Pastor and your family, and to all kakape. Good morning sister. At siyempre nais ko pong batiin din ang mga kapatiran po natin dyan at mga kapitbahay dyan po sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Magandang umaga mga kapitbahay sa Sitio Manayugan. Good morning also to the Daklapan boys, to the Daklapan girls, of course, sa lahat po ng mga kasamaan po natin dyan. Magandang oras sa ating lahat. Magandang umaga sa lahat po ng mga barangay officials dyan, sa pangunguna po ni Kapitan Charlie Sumejo. At siyempre sa lahat po ng mga barangay officials, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Good morning kay Sister Esmeralda Cacho. Thank you so much sister. And yun nga po ang nangyari. Meet na lang sa kalsada. At maraming salamat Sister Esmeralda Cacho, Brother Raymond Cacho, of course to your family there in Sanchez Mira, Cagayan, sa lahat po ng mga kasama ninyo dyan.
magandang umaga. At salamat sa Diyos sa traveling mercies. Amen. Good morning to Hagay, of course, kay Karen and kay Kesia. At magandang oras din kay Ezra. Ate Marieta Pascual ng San Marcelino de Gracia, Ilocos Norte, of course kay Manong Isyong, and of course kay Junjun. Good morning, Pastor, and to all kakapay. Sabi niya, thank you so much po, Ate Marieta Pascual. Ayan, salamat po. Okay, tayo po ay manalangin na po, mga kape. Let us pray na. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa umaga ito. Maraming salamat po Panginoon sa kalakasan. Salamat po sa traveling mercies. Salamat po Panginoon sa gabi. Salamat po Panginoon sa pagbigay mo sa amin po ng pahinga. Maraming salamat po rin po sa kahapon, sa traveling mercies. At sa lahat po Panginoon ng mga provisions po ninyo. Lahat po Panginoon ng ibinibigay niyo po para sa amin. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito Panginoon, na kami po ay magkakasama, I pray Lord that you may please give us wisdom, give us understanding. Please Lord, humble us. Please forgive us Lord for all the sins that we have done. Sa lahat po na aming po mga naisip na hindi po tama, sa lahat po ng mga nasabi po namin hindi dapat Panginoon, at sa mga galaw at po ugali, pati na rin po Panginoon ang aming po mga nagawang kasalanan, Lord, please forgive us. We thank you so much, Lord, for this time as we gather together. I pray that you will please teach us to pray. Oh Lord, I pray that you will please continue as you request, Lord, more messengers, more laborers into your harvest. I pray, Lord, that you may please continue to challenge the brethren, challenge us all to spread the gospel, to have that boldness and courage to share your love, share the gospel to them, that they may come to know you as the Lord and Savior. At sa pagkakataong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kalakasan at nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong nanang, that you will continue to strengthen and peace, Lord. Heal her. Give wisdom to the doctors as well as patients, to the nurses as well as sa mga nagbabantay po sa kanya. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po Panginoon ay makalapit sa inyo. And we thank you Lord for the traveling mercies. We thank you so much Lord for your provision. Maraming salamat po Panginoon sa kaligtasan. Salamat din po Panginoon sa Biblia na inyo pong ibinigay sa inyong mga anak para ito ay aming pong mabasa at pag-aralan, matutunan, at ito ay aming pong i-share din sa iba. Panginoon, kami po ay inyong turuan, Banal Espiritu, maraming salamat po. Nilapit ko po sa inyo lahat ng mga kapatiran, kasama ng mga kanilang family, at po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. I pray that you will please give wisdom, Panginoon, sa yung mga anak, to the churches, sa mga pastor, missionaries, evangelists, mga preachers. I pray that you may please use us effectively, even the ministries where we are in. I pray that you may please use us, or please give us that boldness to spread the gospel. Salamat po Panginoon. At nilapit ko po sa inyo Panginoon mga families that needs to be comforted. Please comfort them, strengthen the weak, heal the sick, and encourage the weary. Lord, I pray, please continue to strengthen my mother. Strengthen also our brothers and sisters who are not feeling well right now. Panginoon, sa mga nandiyan po sa hospital, please provide their needs also. Sa mga naka-confine, nasa ER, nasa ICU, I pray that you will have mercy. Please send your messengers to them, Lord, that they may hear the gospel. And yes, Lord, I pray that you will continue to strengthen us. Salamat po, Panginoon. Please heal, even, Lord, sa mga kasama po namin dito. Patuloy mo kami kapalakasin. Lord, lalapit ko po sa inyo, Panginoon, si Maria Jacinto, Rafael Ragasa, General Sharp, Kenneth Stevenson, Kailan, and Kali. Ay
Diom, kay James, kay Nabe. Lord, I pray for healing, I pray for strength. At higit sa lahat, Panginoon, I pray that you may please continue to work in our lives, na magkaroon po kami ng tunay na pagbabago para po kami magamit po ninyo sa sa ministeryo, Panginoon, ng pagpapalawig ng Ebanghelyo ni Kristo. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Nanapit ko rin po sa Panginoon si ang aming pong nanang. Siyempre, maraming salamat po, Panginoon, at na kauwi na rin po ang kanyang kasama. Salamat sa pagpapagaling sa kanya, pagpapalakas. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami malabi sa inyo sa panalangin. I pray for strength ay kanang wanang, nanang tanang, nanang basang. At karon din po, Panginoon, kay Ate Sonia, Brother Sammy. Please continue to work in the life of Manong Anthony Gutierrez, Ma'am Consuelo Moreno, Manong Greg Cruz, at si Manong Mael, Sheena, JP, Reggie, Francis, Uncle Frank, Uncle June. Lord, please continue to strengthen them. I pray most of all, Lord, for the salvation of our loved ones, our friends, our neighbors. Lord, I pray that you please, Lord, use us. Holy Spirit, thank you so much, Lord, for giving us that boldness. And again, Lord, I pray that you please continue, Lord, also to strengthen all and give us good health sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ng ito. Maraming salamat. At patuloy po kayo magpagaling sa kapatid po at in-strengthen also ang kapatid po ni Ma'am Julie, and even po, Lord, sa kapatid din po ni Sir Dan. And you please bring him to the corner of his life, that he will understand and he will listen to your word and he will repent and come to know you as his Lord and Savior. Maraming salamat po. Ngunit, Panginoon, please bless mga pastors, and please bless also ministries. Maraming salamat, and we pray for the safety of all the leaders, all the athletes nandito po ngayon sa Ilocos dahil po sa palarong pambansa. That it will be a fair and enjoyable, Panginoon, para sa lahat po ng mga makipagtunggali, Panginoon, sa palakasan. Muli, Panginoon, gabayan mo po sila na maging maayos po lahat ng flow ng traffic, at sa lahat po, Panginoon, ng kanilang po mga activities at mga schedules ay mangyari po, Panginoon, sa tamang oras. Muli, Panginoon, salamat po. Kayo pong aming pong ilahati. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Please bless your people. Bless us all. Please continue, Lord, to bless our country, as well as mga kapulisan, kasundaluhan. Please continue to protect them, Panginoon. Maraming salamat, and so with their families. Salamat pong muli. Ito po ang dalangin, Panginoon. We will give you all the glory. Please bless us all. Bless your people. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon ito, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat din sa mga lahat po na nagpipray po sa aming pong nanang. And she is now getting stronger. Nakabangon na rin po siya at nakaupo at nakakakain na po mag-isa. At pwede na rin po siyang maglakad papunta po doon sa kanyang pupuntahan. Doon po sa hospital. But a few more or few testings at malapit na rin po siyang ma-go-away. So, thank you so much for your prayers and for all the concerns. Maraming salamat po sa inyo, and may the Lord continue to bless us with peace and good health and joy in our hearts. Maraming salamat once again, at nais kong baliin po lahat po naman nandito ngayon. Good morning kay Ate Mercy Galapon. Good morning. Sabi niya, good morning, Pastor and your family, and to all kakape. Maraming salamat, Ate Mercy. Of course, kay Nanang Florida Semanero, good morning. Good morning once again to Sister Esmeralda Cacatso and Brother Raymond, and to your family. Good morning kay Ate Marieta Pascual and Manong Isyong and kay Junjun. Maraming salamat. At kay Raymar, Tina, Antoinette, Anthony, good morning. Good morning to you, and siyempre sa your family. Ate Raquel Bumalag and Manong Joseph Bumalag, good morning. Yan, good morning, sabi nito ni Raymar, Tina, Antoinette, Anthony.
Kuya Rogelio Alonso Reyes, Manang Pulya, and kay Marisa din po sa Hawaii. Yung Bangal daw yun, Manong Rogelio. And syempre, good morning kay Sir Jerovic A. Chano. Good morning, and of course, ingat po kayo palagi. And strength and also protection sa lahat po ng mga kidders, sa lahat po ng mga atleta natin. Maraming salamat po, Sir Jerovic A. Chano, kailanganos kayo. And good morning also kay Ma'am Gloria Rapacon. Good morning, Ma'am Gloria. Good morning kay Sir Mel Heronimo. Good morning, sir. And of course, to the Squad 3, ang ating pong grupo, maraming salamat, and may God bless you all. Ayan. Kay Mary Ann Guban Figura, good morning. Good morning kay Resty. Good morning to all of you. Good morning din, at magandang gabi dyan sa Spain. Buenas noches, Señora Abel Guillermo. Of course, Senyor Jonathan Guillermo. Buenas noches once again. Gracias. Yan. Ate Jessie Cristobal Gavilan, good morning. Sabi po niya rito, a blessed morning, Pastor Rafi, and to your family and to all mga kape. Every gising is a blessing. Amen. Praise the Lord for that. Maraming salamat, Manong Rico, of course, kay Nanang Ilay. Ayan, good morning. Nana si Ping Pastor na hospital. Yes. Siya po ang na-hospital, si Nanang. Okay? But she's now getting well. She's now stronger than 3 or 4 days ago. Hindi po siya makabangon. Nahilo siya, bumabagsak. And now siya po ay nakakaupo na, nakakain na rin. Yan, salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos. And thank you so much for all your prayers. Yan. At Emerita Bob Sukurpos, Manon Jean, of course, sa lahat po ng mga pag-anak nila sa California, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo. Blessed and good morning, Brother Pastor Rafi and your family and to all kape. Maraming salamat po, at Emerita Baptista Corpus. May the Lord continue to strengthen you as well as guide you and help you sa lahat po ng kinakaharap ninyo ngayon. Maraming salamat, mga kape. Palaing ka na, God bless you, sabi dito ni Ate Marieta. Maraming salamat po, Ate Marieta. Okay, good morning to Jessie Pitoda. Good morning, Jelly Pitoda Lawa. Good morning kay Sir Lexter, kay Sir Alan. Sa lahat po ng mga kasama nyo dyan, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, good morning to the Naklapan Boys once again. Maraming salamat, and good morning kay Honorio Osto. Ayan, maraming salamat. Okay, tayo po ay makinig ng isang awitin. Then, we'll proceed po sa ating pong pag-aaral, mga kape. At ito po ang awiting Salamat sa iyo, Panginoon. Good morning, Mark Bay Badoka. See you later. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. dahil sa iyong kabutihan aking nagamdam. Ang pangarap mo'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat Sa buhay ko ngayon. at kailanman sa
morning kay Ate Nisa Sandy. Good morning to Nanang Basang. Good morning kay Sister Shanyata sa Masandaras. Good morning Pastor and Rafi and your family and all kakapay. God bless. Maraming salamat. Sa buhay ko ikaw Ang siyang tanggap. Yan po ang isang awiting salamat sa iyo Panginoon at isa pang awitin mga kapatid. At ito po ang Hindi Ka Nagkulang by Pastor Rod Kapasing. Pakinggan po natin mga kapatid. Yes, once again, good morning sa ating lahat. Magandang umaga, kapuluan ng Pilipinas. lang ang pag-asa ko dahil ikaw Ang buhay ko, Jesus. kahit ako'y may pangamba basta't ikaw ang kasama Panatag na kahit kailan di ka nagkulang biyaya mo sa aking laging laan ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay nagdinig. Kahit ako'y may problema, lagi kang aawitan. ikaw lamang. Kahit kailan Good morning to Pastor Kenak Palengka, Nimbag Nana. Thank you so much, Ate Nisa. biyaya Nanang Basang, good morning. Nanang Tanang, good morning. mong laan. Good morning Karuba, good morning Sister Ruchi. Good morning kay Ate Felia, Manang Betty of course. And of course kay Leilani. Good morning Mimay, of course, Lorenzo family. And also to the Simsiman family. Nanang Tanang, good morning Manang Julina, kay Manong Alex, kay Venus at kay Welden. Ako'y inibig Great morning Kamsat and my sneezing pastor. Nothing will stop you. Good morning sir, good morning Mag Julie. Kahit kailan di ka nagkulang sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Mo ako noon pa man. Noon pa man. Amen. Kahit kailan, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon sa atin. Tandaan po natin yan mga kape. Ang madalas nagkukulang ay tayo. Kaya salamat sa Diyos dahil po kahit po sa kabilaan ng lahat ng ating mga pagkukulang, ang Diyos po ay nandyan at tayo ay pinunan dahil po sa kanyang anak na si Jesu Cristo. And praise the Lord, brothers and sisters, that we are saved forever. We praise the Lord for His word that He gave us, na kailangan po nating basahin, kailangan po natin aralin, at kailangan po natin i-apply. When we talk about the truth, brothers and sisters, maraming salamat sa Panginoon because God is the truth, Jesus Christ is the truth, and the Holy Spirit is the truth, and He will teach us into all truth. At salamat sa Diyos mga kapatid, that Jesus Christ is the way, the truth, and the life.
Kaya mga kapatid, since we have the truth, the Word of God, we have God in us, we have Jesus Christ, we have the Holy Spirit, brothers and sisters, we need to expose the truth. We need to share to others. Amen? Kaya salamat sa Diyos, and we praise God. Every gising is a blessing. Every day is our opportunity. Every day is given by God to us as an opportunity or privilege to serve Him, to serve others, and to serve with humility. As God is blessing us, let us always remember to learn how to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to our God. Amen? Of course, God is blessing us. He entrusted us the things, all the things that we have. All of us are stewards of God. Kaya tayo po ay maging matapat na pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang Diyos na pinagkatiwalaan natin, at alam natin na siya ang dapat pagkatiwalaan, at siya po na ating pong dapat pagkatiwalaan ay nagtiwala po sa atin by giving us our life, by giving us our strength, our good health, even the treasures that we have, our talent, and even the time, and of course the truth that we have, brothers and sisters. God entrusted to us all these things. That's why there's nothing to boast of. Wala po tayong dapat ipagmayabang. Kasi nga po mga kapatid, alam po natin, lahat po na nasa sa atin ay dahil po sa Panginoon. Kaya kailangan po natin magpakumbaba in order for us to acknowledge and to recognize Him as the source of everything, brothers and sisters, that we have. Sabi po na humility is recognizing that in myself I am nothing and have nothing. Therefore, everything in life is in God's hand. So, ibig sabihin mga kapatid, that everything in life, everything that we have is gift or our gift from God's hand. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid. Kaya kailangan po natin magpakumbaba. And again, I repeat, humility is recognizing that in myself, that I am nothing and have nothing. Therefore, everything in life is a gift from God's hand. Kaya salamat sa Diyos. Kung akin pong itatranslate yan sa Tagalog, ang pagpapakumbaba ay pag-amin at pagtanggap sa aking sarili na ako'y wala at wala ako, meaning, I have nothing. Sa mga tuwid, lahat ng nasa sa akin ay ipinagkatiwala, regalo, yan, sa atin ng Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen? Salamat sa Diyos for that, brothers and sisters. So ngayon, pag-usapan po natin ang katotohanan. Truth. Amen? The truth prevails. And the Bible says, and the truth shall set us free. Let us remember this, brothers and sisters. When it comes to the truth, we have the right to know the truth. And the truth sometimes hurts. The truth hurts. Ayan mga kapatid. Okay, good morning kay Kapsat na Honorio Hosto. Good morning and happy birthday to you. Okay, sige. Good morning din kay Hey Celestigo Domingo. Good morning. Good morning Dexter. Getting much better version anticipating agpapigsa kayo po. Maraming salamat po Ate Emerita. So naririnig ngayon ni Nanang, nandyan nanood si Ate Minda dyan sa hospital, kasama po siya. Sabi rito ni Ate Emerita, Nanang, getting much better very soon. Anticipating, agpapigsa kayo po. Yan. Sa lahat po ng mga nag-pray, sa mga wishes, sa mga concerns, maraming salamat po sa inyo lahat. May the Lord God bless us all. Okay. So, again, brothers and sisters, when it comes to the truth, brothers and sisters, we have the right and we must know the truth.
We should have that eagerness to know the truth. Kung yung eagerness na kung saan yung ipipilit natin na kailangan nating malaman. Like when you are investigating something and you are doing all your best to know the truth. And that should be our eagerness to know the truth. That's why we thank God for the Bible. Amen? And we can know the truth by reading it. Kaya salamat sa Diyos. So, sometimes, the truth hurts. Totoo yan. Well, because if we read the Bible, or when we listen to a sermon or preaching, sometimes our ego is being hit. Sometimes sabi sa American, what do you call that? Hit a nail on the head, something like that. Tatamaan tayo. Kaya mga kapatid, when it comes to the truth, kahit na masaktan tayo, kailangan po natin magpasalamat. Kahit na natamaan tayo, kailangan po natin magpasalamat. Because we are imperfect being. Meaning, may mga flaws po tayo. May mga nagagawa po tayong hindi po tama, na kung saan, kailangan po nating ma-remind, kailangan po nating ma-correct, kailangan nating ma-review. And sometimes, by listening, or many times, every time that we listen to God's Word or to the preaching, we read the Bible, talaga namang tatamaan po tayo. And we should be thankful about that. When correction comes, when rebuke comes, we should be thankful. Mga kapatid, that's how we grow. Amen? Yes, we should know the truth. We should have that eagerness to know the truth. And we know that the truth hurts. And remember this, the truth will set us free. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Kaya kailangan po natin magpasalamat sa Diyos dahil sa katotohanan na meron tayo, na yan po ay kailangan po nating i-apply sa ating buhay. Nang sa ganon, mga kapatid, God can use us effectively in spreading the Word of God, in spreading the Gospel. Amen? Okay? The truth, it does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth when right and truth prevail. Yan, maraming salamat. And of course, the truth shall set us free. Good morning, Sir Andrew of Jollibee Toda. Okay, ngayon, mga kapatid, let us continue. When it comes to the truth, brothers and sisters, the Bible says, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by Him. So maraming salamat that we have Christ in us, the truth, and we have the Word of God, the truth, and the Holy Spirit that will teach us into all truth. Kaya salamat sa Diyos. Kaya wala na tayong hanapin pa, mga kapatid. Truth is not merely a matter of words, but stems from the heart and character. Yan. Totoo po yan. Thank you so much for that input, ate. So, hindi lang po yung pagdating sa salita, yung tinatawag po nating pagiging totoo, mga kapatid, pero ang pagiging totoo ay magmula sa puso at makikita sa ating pong karakter o katauhan o sa ating pag-uugali, mga kape. That's why when it comes to character, there are times that we even say a problem of attitude. Okay, meron siyang attitude. Pag sabi ganon, negatibo po yon, mga kapatid. So, kailangan po nating magsisi, kailangan po nating alamin yan. Then sometimes, tayong mga tao, sometimes we need to be rebuke. Kailangan po natin makorek. Dahil meron po tayong tinatawag na blind spots po natin, mga kape. But anyway,
magpatuloy po tayo. Let's talk about the truth that we can learn from the book of Proverbs. And ito na nga po ang sinasabi. Proverbs 3 verse 3, I should say. When Jesus said, I am the truth, He means that He is the source and sustainer of everything in the universe. Okay? Amen. So, Jesus Christ is the truth. Siya lang po ang ating pong panampalatayaan dahil po siya ang totoo. Mga kapatid, siya lang po ang makapagliligtas sa atin. Now, ano nga ba ang pwede nating malaman pa o matutunan pa when it comes to this word truth, brothers and sisters? Let not mercy and truth forsake thee, according to Proverbs chapter 3 verse 3. Let not mercy and truth forsake thee. Huwag mong pabayaan ang awa at katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, huwag nating itong kakalimutan. Huwag nating itong ignore. Na kailangan ang tinatawag po nating katotohanan, kahabagan ay manatili sa atin. Amen? Bind them about thy neck. Itali mo sa leeg mo. Isulat mo sa puso mo. Ibig sabihin ng pangalagahan po natin. Kailangan po natin itong pakamamahalin. Na ang katotohanan ay dapat nasa sa atin palagi na may kasamang kahabagan. Ganito po yun mga kapatid. Bakit kaya nasali yung kahabagan o pagiging yung awa? Ba't kaya nandyan? Kasi minsan ganito. Because of the truth that we have, sometimes tayo po ay nagiging confident po nang dahil po sa ating pong nalalaman, at minsan tingin po natin sa ating sarili mas magaling tayo kaysa sa iba. And when we talk to them, yes, we are sharing to them the gospel, but with pride. Yun po ay mali, mga kapatid. That's why when we share the truth, when we try to tell the truth or share the truth to someone, it must be with mercy. It must be with tinatawag po nating kahabagan. In that way, ang sabi ng Biblia, na ang ating pong pagsasalita ay meron pong kaasin-asin. Diba? Seasoned with salt, so to speak. When we talk to others, it must be seasoned with salt. Hindi yung talk to them with insult, but we need to talk to them, nasabi doon, seasoned with salt. Meron pong respeto, meron pong paggalang. Kaya minsan ang tingin natin ang pandinig natin sa mga salita minsan nakausap po natin, walang kaasin-asin tong tao na to. Di ba po? Ganun yon. Ngayon mga kapatid, kaya sabi dito, let not mercy and truth forsake thee. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang kahabagan o kaawaan at katotohanan. Ito'y dapat mong itali sa leeg mo at isulat sa iyong puso. Ibig sabihin ng pangatatandaan at huwag natin kakalimutan, at ito ay ating pangalagahan, ang katotohanan na nasa sa atin. Amen? Maliwanag po yun mga kapatid. Good morning kay Julie Liam Ray Garcia. Good morning Pastor, sabi na. Thank you so much, good morning. And good morning kay Ma'am Juicy Makapulay. Good morning also to Manong Nestor, to Jermaine, and to your family. Yan. Proverbs 12:17. Tandaan po natin yung Proverbs 3:3 Pinapakita dito yung kahalagahan ng katotohanan. Proverbs chapter 12 verse 17. He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. Ano ibig sabihin? I will repeat, brothers and sisters. Pasensya na kayo, pagsalita ko, minsan mabilis, minsan mabagal kasi hinokontrol ko ang aking ilong.
Alam niyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. He that speaketh truth, show it forth righteousness. But a false witness, deceit. Ang sabi, siya na nagsasalita ng katotohanan ay nagpapakita ng katuwiran o kabutihan, o ito yung matuwid. Ito ang dapat. Ngunit ang sinungaling na saksi ay mandaraya. Yon. Kaya wag po sana tayo mabigyan ng label na, ay, mandaraya yung tao na yan. Sinungaling ang tao na yan. Sinungaling. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Hindi dapat ganoon yung tingin ng tao sa atin. Sinungaling ang tao na yan. But we should have that tinatawag natin na tayo ay makikilala ng dahil sa katotohanan o lagi tayong totoo sa ating sinasabi. Dahil ang katotohanan, ang sabi nito, ang magsasalita ng totoo o katotohanan ay nagpapakita ng tinatawag na katwiran. Amen? Kaya we need to choose that, to be honest, to be truthful, to tell the truth every time, every day, every moment. Alam niyo po ba, mga kapatid, na even white lies ay dapat nating iwasan dahil ang kasinungalingan, dahil ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Yan ay kasalanan, mga kapatid. Yan po, huwag po sana tayo maging tinatawag na sa Ilocano salawasaw o yung mandaraya, mga kapatid. Okay, next, Proverbs 12:19. Proverbs 12:19. Merong sinner dito si Ate Merita, Proverbs 11:13. A talebearer reveals secrets, but he that of a faithful spirit concealeth the matter. Yan. Maliwanag po yun, mga kapatid. Yung magaling gumawa ng kwento, yung mga magaling magdaldal, kahit yung mga sekreto nakikita o naririnig, nabubunyag, mga kapatid. Kaya, kailangan po nating maging totoo sa lahat po ng ating pong mga ginagawa. Maging honest kahit simple lang. Kahit yung maliit na bagay. Huwag natin, ay maliit na bagay lang to, okay lang na magsinungaling ako. Kunting-kunti lang naman. Kasinungalingan ay kasinungalingan, at ito ay kasalanan na hindi na dapat natin tolerate. Tandaan po natin, everything starts in a small thing. That's why there is that song that we sing before. We are singing before about the truth. You may think that no one knows, you may think that no one sees, but the light that seems so little somehow grows and grows, and no matter how you try it, you can never hide all the lies that we have, something like that, and all the lies will become bigger. It will become an issue. One tiny bit of lies, and it will become a problem that huge, something like that. So sinasabi, ang maliit lang na bagay na pagsisinungaling na sinasabi natin, if we will tolerate that, if we will always do that, it will become bigger, it will become a huge problem. Mga kakape, kaya kailangan po nating piliin, we need to choose the truth, that will always tell the truth. Amen? Maliwanag po yan, mga kapatid. One tiny word of honest and truth grows to become a good thing that huge, diba? When we tell the truth. But when we tell a lie, it will become a problem that huge.
Yun po yun mga kapatid. Kaya napakalaga na dapat tayo maging totoo, magpakatotoo at magsabi ng totoo sa lahat ng sitwasyon sa buhay, mga kapatid. Okay. Ano pa? Proverbs 12:19. Proverbs 12:19. The lip of truth shall be established forever. The lip of truth shall be established forever. But a lying tongue is but for a moment. So, ang mga nagsasabi daw ng totoo ay siya ay laging maalala. At ito ay magiging identity sa kanya. It will be established. So, alam nila, ay tao na yan, di ba marunong sinungaling yan? Di ba ang gandang pakinggan yon? But a lying tongue is but for a moment. Pero yung mga sinungaling, mga kapatid, yan ay mantsa sa ating buhay pag tayo po ay nagsisinungaling. And sometimes because of that lying or that tinatawag po natin pagsasabi ng hindi tama, yan po ay matatak din sa kanila. At ang problema, sa susunod, hindi na sila magtitiwala sa iyo dahil niloko mo na sila, dahil nagsinungaling ka sa kanila. Napakalaga mga kapatid na piliin po natin lagi ang pagiging totoo at pagsasabi ng tama. Amen? So, next, brothers and sisters, ito, Proverbs 12:22. Lying lips are abomination to the Lord. Ang pagsisinungaling ay kasuklang-suklam, nakakasuka sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, God hate lies. So meaning, tayo mga anak ng Diyos, dapat hindi natin sinasanay na tayo po ay nagsisinungaling. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Pero siyang nagsasabi ng totoo at nagiging totoo, mga kapatid, ay nakakapagbigay ng kaluguran o kasiyahan sa Diyos. Amen. Good morning kay kapatid na Donald Kakayurin. Aloha. Mahalo. Donald, salamat po. Ayan. So, ang pagsasabi ng totoo at magiging totoo ay nagbibigay ng kaluguran at kasiyahan ng Diyos. Kaya ang sabi nito mga kapatid, mangiruruman iti mais nga managswitik unong managparbo. Ngayon makaparagsak kini Apo, dagiti agi bagbaga iti kusto, uno pudno. Amen? Salamat sa Diyos for that. And, meron pong share dito si Ate Beretta. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. The righteous choose their friends carefully, by the way of the wicked leads them astray. The lazy do not roast any game. Yan, maraming mga ano rito mga kapatid, maraming mga the lazy do not roast any game, but the diligent feed on the riches of the hunt. Okay, nandyan din yung pagiging tamad, oh. Yung tamad, kahit na meron siyang mahat, hindi niya lulutuin. Pero ang masipag, sabi dito, talagang kakainin niya yung kanyang nakuha. Okay? Watching from Hawaii. Yan. Thank you so much to kapatid na Donald Kakayurin. Watching from Hawaii. May God bless you and thank you so much for being with us live today. May God bless you. Okay? So ito mga kapatid, being truthful. Ito. Ang sabi po ng Proverbs 14:22. Proverbs 14:22. Do they not err that devise evil? Hindi ba nagkakamali yung mga nag-iisip ng kasamaan? But mercy and truth shall be to them that devise good. Pero ang kahabagan at katotohanan ay nasa sa kanila na gumagawa o nag-iisip ng mabuti. So, in order for us, brothers and sisters, na tayo po ay
makagawa ng isang katotohanan o magsabi ng katotohanan, dapat isipin natin ang katotohanan. Bakit, mga kapatid? Lahat po ng mga sinasabi po natin before na ating pong binigkas yan, nanggagaling muna sa ating isipan. That's why when we think about lies, of course, mas malaki pong posibilidad na magsasabi po tayo ng kasinungalingan. But when we think about truth, kung yan ang ating iniisip, yung laging totoo, laging tunay, so ang ating po mga bibigkasin ngayon ay totoo at tunay, mga kapatid. So hindi ba nagkakamali yung mga nag-iisip ng kasamaan? So every time that they will talk, brothers and sisters, nandyan ang kasinungalingan. Kaya sabi nito, pero ang kahabagan at katotohanan ay nasa sa kanila na nag-iisip ng mabuti. Amen. Salamat sa Diyos. And in Proverbs chapter 16 verse 6. Yan. Proverbs 16:6, malapit na tayo mga kapatid matapos. In Proverbs chapter 16 verse 6, thank you so much for the verses at Emerita. By mercy and truth iniquity is purged, but by the fear of the Lord men depart from evil. Okay. Nang sa pamamagitan ng kagandang loob at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. So parang meron akong kape dito, nakalimutan ko Salamat po. Katulad po ng halimbawa, a glass of water. Pag marumi po yan, mga kape, syempre pangit na kay pangit tignan, hindi maganda, at hindi rin pwede i-consume. Siyempre, ang ginagawa natin, tatapon natin, hugasan natin yung baso para magamit po natin. Kaya mga kapatid, ang sinasabi po rito sa ating pong talata na binabasa, ang sa pamamagitan ng kagandang loob at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. Parang yung simple na nito, pag marumi ang karga nito, dagdagan mo ng malinis hanggang sa lahat ng marumi ay mag-overflow, matatapon. Pero siyempre, ang isip natin literally, hindi naman ganoon dapat. Pero siyempre, ang isip natin, tapon mo na lang, tapos hugasan, tapos gamitin. Pero ang situation lang naman po yun, kung gaano karumi ang ating isipan para malilisan ito, hindi naman pwedeng ipagpag yung utak Diba? Hindi naman pwedeng buhusan na ng tubig yung utak Kailangan nating pasukan po ito ng katotohanan. Malinis ang salita ng Diyos. Kailangan nating mag-meditate ng salita ng Diyos. Let us meditate on the Word of God. Let us consume more of the truth from the Word of God. And there, malilinisan po ang ating pong isipan, mga kapatid. So, sinasabi dito, sa pamamagitan ng kagandang loob at katotohanan, nalilinis ang kasamaan. So, natatanggal po yung mga negatibo, yung mga masamang isipan, at napapalitan po ng malinis at mabuting kaisipan ng dahil po sa salita ng Diyos na ipinapasok po natin sa ating kokote o sa ating utak, brothers and sisters. Ayan. And by the fear of the Lord, men depart from evil. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Because of that, brothers and sisters, of the truth that we have, then nakapag-isip na tayo na maayos. Ay hindi dapat ito. Lalayuan ko ang mga taong ito kasi sila ay problema. O diba? Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Naiiwas ka na sa masamang mga barkada. If you cannot influence your barkada to do what is right, then ang gagawin mo, mag-atras ka na. Dumistansya ka na.
Dahil pag hindi ka dumistansya kanila, for sure, they will be the one to influence you. Ulitin ko mga kapatid, good morning sa Zial Nagutos, good morning ating Merly Maningas. So tingnan mga kapatid, kung mga marites ang barkada mo, pati ikaw mga marites, maging marites din. Kung ang barkada mo ay palaaway, kahit ikaw maging palaaway din. Kung ang barkada mo ay mga magnanakaw, kahit ikaw madadamay ka ding magnakaw. Kaya kung if as a believer, as a Christian, as a son of God, as a daughter of God, if we cannot influence our friends to do what's right and good, it's better na iwasan natin sila para hindi tayo madamay, mga kapatid, sa mga kalukuhan nila. Pero balikan pa rin natin sila dahil sa kagustuhan natin na sila ay ating madala sa Panginoon. Na totally na iwasan mo na sila. But we need to be prayerful. We need to pray for them and always remind them about the truth. Amen? So last but not the least, brothers and sisters, Proverbs 23:23. Proverbs 23:23. Anong sinasabi ng Proverbs 23:23? Gustong-gusto ko ito mga kapatid. Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Ito ang sinasabi mga kapatid. Buy the truth. Sa American term, American sentence. Okay? Construction of words. Parang may alam eh. Pag sinabi natin buy the truth, tatanggapin mo yan, ibig sabihin noon. Halimbawa, I'm telling something and you are there and you are listening. Nakikinig ka. Tapos sabi mo, ay, hindi ko bilhin yan. Hindi ako naniniwala dyan. If you say, I won't buy that, that means hindi ka naniniwala. Diba, Sir Rolf Adroca, diba, when you there in Hawaii, I am telling something and you don't want to accept it or you don't believe it, you are saying, I won't buy that. I will not buy that. Di ba? Parang yung good morning Brother Marcelino, Pablo Gutierrez, our camp preacher, our partner there in Honolulu. Okay? Now, ganito yon. Parang ako yung salesman. Okay? Tama ko yung salesman, nagsisales talk ako syempre. And because of the truth that you have heard, but because of the truth that I'm telling you, as a customer, as a buyer, I will buy that. That's good. But when I am selling something that you know already that it will not last long, then no matter how good is my sales stock is, you will say, I won't buy that. Diba? Hindi ko bibilin yan. Ibig sabihin nun, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Kasinungalingan yan. So, in here, brothers and sisters, in Proverbs 23:23, ang sabi dito mga kapatid, bilhin mo ang katotohanan. Buy the truth. Have a blessed day, Pastor. Thank you so much, Sir Rolf Adroca. Amen and amen, Pastor. Ito napaka mga sinasabi mo. Nakakaano dito, flatter. And praise the Lord. Okay? To God be the glory. Ito, mga kapatid. Ano sinabi ng Proverbs 23:23? Buy the truth and sell it not. Buy wisdom and sell it not. Buy instruction and sell it not. Buy understanding and sell it not. Ang sinasabi po ng Panginoon, nandyan ang katotohanan. The truth is here. It's in the Word of God. Then you need to listen, because it will give us wisdom, it will instruct us, and it will give us understanding. That's why we need to buy the truth. Bilhin mo ang katotohanan at huwag mong ibenta, mga kapatid. Literally,
When we say about the truth, the Bible, my question for you, a personal question for you this morning or this time, do you have your own Bible in your house? Do you have a copy of the Word of God? Literally, brothers and sisters, if you don't have, you need to buy 1 or 2 or 3 or 5 or 10. It depends upon you. You need to buy your own Bible. Brothers and sisters, kung meron mga libre na mga Bible, kunin mo na para meron kang babasahin. But if you have money to buy for a Bible, you go to the Bible store or to the bookstore, bumili ka ng Bible. And if you buy a Bible, my suggestion is this: please buy King James Version. Okay. Ilan po sa mga kapatid. Patalastas lang po yun. Good morning kay Ate Lisa. Abobo, kumusta ka na, Ate Lisa? Okay. Now, in Proverbs 20:23 said, buy the truth and sell it not. So, kung ano yung katotohanan, yun ang ating paniniwalaan, tanggapin po natin ito. At huwag natin ipagpalit. By wisdom. And wisdom comes from the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So what does it mean to fear the Lord? The fear of the Lord is the awareness that our God in heaven is looking or watching over us, and He is taking records. Meaning, we need to be thankful to God because He is there always watching us. But we need to fear Him because everything or every time that we do something, He knows, He sees, nakikita niya. Kaya kailangan matakot po tayo sa Diyos. Meaning, huwag po tayong gumawa ng kasamaan. Huwag tayong maging sinungaling. But let us always be truthful. Amen. Speaking about truth, Jesus Christ is the truth. The Holy Spirit will teach us into all truth. And the truth is, God already took the penalty of our sins because of His blood. He washed our sins away. But we thank God, and we thank God for if we trust in Him, we will acknowledge Him as our Lord and Savior. The Bible says we will be saved. We will get saved. Meaning, God will give us His gift. What is that gift? Eternal life. So if you are here this morning, you are not yet sure of heaven when you die, you need the Lord Jesus Christ because Christ is the answer. Jesus Christ is the way. He is the truth and the life. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. So you need to open your heart for Jesus today. Will you receive Jesus Christ today? Will you pray today and invite the Lord Jesus Christ? Why do I need to do that, brother? Do I really need to do that? Listen to this carefully. Today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas hindi na tayo sisikatan ng araw. Kaya ngayon pa lang, magsisi ka na sa mga kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. At buksan mo ang puso mo para sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sino sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoong Kristo? If you decide today that you will invite, receive the Lord Jesus Christ into your heart, I'm inviting you also to pray. And please pray this prayer from your heart. Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, I am a sinner. Please forgive me. Thank you for loving me. Thank you for dying on the cross to pay the penalty of my sin. And now by faith, you are my God. You are my Lord. You are my Savior. Thank you for saving me. Thank you for forgiving my sins. In Jesus Christ's name. Amen. And amen and amen. Our gracious Heavenly Father, thank you. Please bless all the viewers.
Bless all the listeners. Bless their family. Thank you so much, Lord, and please bless also those who will celebrate their birthdays and anniversaries today and this whole month of May. We thank you and we give you all the glory in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape, and now we will play the birthday song for all of you, mga birthday celebrants today. Ang mga magbe-birthday po this month, of course, today is May 24. Happy birthday to all of you celebrants, and happy anniversary too. Happy birthday! Good morning, Sir Hans. Good morning, Ate Feliz Abubo. Good morning to your family. Happy birthday kay Susana Tolentino Asuncion. Happy birthday kay Justin May Valentino. Happy birthday kay Manong Honorio Justo. Happy birthday kay Gina Manuel Acosta. And happy birthday kay Lito Lamor. Good morning kay RG Bitan Vlog. Good morning, Sir Jack. And good morning also to the Clapan Boys. Good morning to Mark Dave Braquina Doca. Good morning kay John Michael Ancheta. Good morning kay John Rani, kay Cyrus. Of course, kay Mary Chris Aganad. At kay Tina, Tintin, Christine. Of course, kay Michelle. Sa lahat mo na makakasama po natin dyan sa Daklapan. Good morning po sa inyo lahat. Okay, happy birthday and happy anniversary to all of you, and beloved brothers and sisters, tayo po ay magpaalam na po. Good morning po and bless po, sabi nito ni Neri ML Tagata Aziren. Okay, tayo po magpaalam na po. This is your brother Ravi Kakaot Peng. Lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa negatibo, positibo, umalan-man bumagyo, huwag po natin kalimutan manalangin sa Diyos, mapasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha, mahalo, and I love you all. Bye. See you later tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat.